Dear Admin, ako po si Ren, 39 years old at mahigit 20 years ng asawa ng isang seaman na si Josh. Isang tao na halos buong buhay naming mag-asawa ay nasa dagat. 9 buwan siyang nasa barko at minsan 2 o 3 buwan lang kung umuwi dito sa Pilipinas. Marami pong nagsasabi na maswerte raw ako dahil maayos ang buhay namin. Totoo naman po. May sarili kaming bahay, may maliit akong tindahan sa harap ng bahay at may isa kaming anak na nag-aaral na ngayon sa Maynila. Hindi kami mayaman pero hindi rin naghihirap. Pero admin, gusto ko lang pong aminin na may mga bagay pala na hindi kayang punan ng pera. At iyon ay ang lungkot ng isang asawang halos buong buhay ay natututong matulog ng mag-isa. Noong mga unang taon ng pagsasama namin ni Josh, kaya ko pa. Excited pa ako sa bawat tawag niya mula barko. Kapag nag-message siya, parang buong araw ko ng buo. Pero habang tumatagal admin, parang naging routine na lang lahat. Gigising ako ng maaga para magbukas ng tindahan, magluluto, maglilinis, maghihintay ng customer at matutulog ng walang katabi. Paulit-ulit, tahimik, nakakapagod pala yung hindi ka naman sinasaktan. Pero pakiramdam mo, unti-unti kang nawawalan ng kasama sa buhay. Minsan kapag gabi at sarado na ang tindahan, nakaupo lang ako sa may counter habang nakatingin sa kalsada. Tahimik ang buong paligid. Yung tipong maririnig mo talaga yung electric fan at tahol ng aso sa malayo. Doon ko minsang nararamdaman na parang ang haba-haba ng bawat araw. Ang bigat pala ng bahay kapag ikaw lang mag-isa, halos taon-taon. Isang araw, may nirecommend sa akin ang kapitbahay naming si Aling Vicky. May kilala raw siyang batang lalaki na naghahanap ng trabaho. Tutulong daw sa pagbubuhat ng paninda at paglilinis sa bahay dahil napapansin niyang hirap na raw akong mag-isa sa tindahan. Noong una ay nagdalawang isip pa ako. Hindi namang kalakihan ang kita ng tindahan para magpasahod pa. Pero naisip ko rin na tumatanda na ako. Hindi na tulad dati ang katawan ko. Kaya pumayag na rin ako. Kinabukasan ng umaga, doon ko unang nakita si Aljon. 24 years old lang siya. Payat pero matipuno ang katawan. Moreno, tahimik ang muka pero magalang magsalita. Naka-faded na t-shirt lang siya at lumang shorts. Halatang simpleng tao lang talaga. Pagdating niya sa tindahan, agad siyang yumuko ng bahagya. Magandang umaga po. Ikaw si Aljon? Tanong ko. Opo. Mahiyain pa siya nung una. Halos hindi makatingin ng diretso habang kinakausap ko. Pero napansin ko agad admin na mabait siyang bata. Hindi reklamador. Kahit mabibigat yung mga kahanang soft drinks at dilata, buhat na buhat niya nang parang walang problema. Mula noon, araw-araw na siyang pumupunta sa bahay. Maaga pa lang naririnig ko na yung tunog ng gate at yabag niya sa labas. Siya ang nagdidilig ng halaman, naglilinis sa harap ng tindahan at tumutulong sa pagbubuhat ng paninda. Habang tumatagal, nasasanay na rin akong nandyan siya. Aljon, magpahinga ka muna. Kanina ka pabilad sa araw. Ayos lang po Ate Ren. Sanay naman po ako. Palagi siyang nakangiti kapag sumasagot. Hindi siya madaldal, pero marunong makinig. At admin, hindi ko alam kung bakit. Pero habang tumatagal, parang sumasaya yung bahay kapag nandyan siya. Yung dating sobrang tahimik kong araw, kahit paano nagkaroon ng ingay. Minsan habang nag-aayos ako ng noodles sa estante, narinig ko siyang tumawag mula sa labas. Ate Ren, may bibili po. Paglabas ko, nakita ko siyang pawis na pawis habang nakatayo sa gilid ng tindahan. Nakangiti lang siya habang inaabot yung basket ng customer. Simple lang naman ang itsura niya, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang pakiramdam akong naramdaman nung mga oras na yon. Parang matagal ko nang hindi napapansin ang isang lalaki ng ganoon. Pagdating ng tanghali, madalas sabay na kaming kumakain dahil wala namang ibang tao sa bahay. Doon kami mas nagkakakwentuhan
Tahimik mo talagang tao, no? Biro ko minsan. Mahilig lang po akong makinig. Ano naman gusto mong pakinggan? Kayo po. Natawa ako noon pero admin ewan ko ba. Simpleng sagot lang yon pero parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Unti-unti, naging parte na siya ng araw-araw kong buhay. Kapag wala siya, parang may kulang sa paligid. At doon ako nagsimulang kabahan sa sarili ko. Kasi sa tagal ng panahon na mag-isa ako, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganitong klaseng saya sa presensya ng ibang tao. Isang hapon habang mahina ang ulan sa labas, mag-isa kaming dalawa sa loob ng tindahan. Tahimik ang paligid habang nag-aayos siya ng mga kaha sa gilid. "Aljan, pumasok ka muna dito. Mababasa ka na." Lumapit siya sa may counter habang pinupunasan ang buhok niya gamit ang damit. Ramdam ko yung lamig ng ulan pero mas hindi ko maintindihan yung init na nararamdaman ko habang nakatingin sa kanya. At doon ko unang naramdaman, admin, na baka delikado na ang lahat bago ko pa man mapigilan ang sarili ko. Simula nung araw na yon, parang nag-iba na ang pakiramdam ko kay Aljan. Hindi naman biglaan, hindi rin naman agad pagnanasa o kung anuman. Pero napansin ko na mas inaabangan ko na ang pagdating niya araw-araw. Kapag umaga at hindi ko pa naririnig ang tunog ng gate, napapasilip na ako sa bintana. At kapag nandyan na siya, parang gumagaan ang bahay. Minsan naiisip ko, mali ba yun? Mali bang sumaya sa simpleng presensya ng ibang tao? Pero habang tumatagal, admin, mas lalo kong nararamdaman na hindi na simpleng awa o pasasalamat lang ang meron ako para kay Aljan. Mas naging komportable na rin kasi siya sa akin. Kung dati ay tahimik lang siya habang nagtatrabaho, ngayon ay marunong na siyang sumagot ng biro at minsan siya pa ang nauunang magkwento tungkol sa buhay niya. Isang tanghali habang sabay kaming kumakain sa kusina, napatanong ako, "Bakit hindi ka nagtuloy ng trabaho sa Maynila?" Ngumiti lang siya habang hawak ang baso ng tubig. Hindi po para sa akin doon. Tsaka mas gusto ko pong tahimik. Dito tahimik? Opo, lalo na kapag kayo yung kasama. Napatawa ako pero admin, ramdam ko yung kakaibang kaba sa dibdib ko. Yung mga simpleng salita niya, hindi ko alam kung bakit tumatama sa akin ng sobra. Hindi naman siya bastos magsalita. Hindi rin siya mapilit. Pero habang tumatagal, parang may laman na ang bawat tingin niya. Isang hapon habang nag-ayos kami ng paninda, bigla siyang tumabi sa akin para ilagay yung mga dilata sa estante. Nagdikit ng bahagya yung braso namin. Admin, simpleng dikit lang yon pero parang may kuryenteng dumaan sa katawan ko. Napatingin ako sa kanya pero ngumiti lang siya ng bahagya. "Ayos lang po kayo, Ate Ren?" "Oo naman." Mabilis kong sagot kahit parang ang bilis ng tibok ng puso ko. Simula noon, mas naging conscious na ako sa presensya niya. Kapag nasa likod ko siya habang nag-aayos ng paninda, parang hindi ako mapakali. Kapag naririnig ko yung boses niya, parang mas gumagaan ang pakiramdam ko kahit pagod ako buong araw. Minsan nga, admin, nahuhuli ko na lang ang sarili kong nakatitig sa kanya. Habang nagbubuhat siya ng mga kaha ng soft drinks, nakikita ko yung pawis sa leeg niya, yung paraan ng pagngiti niya kapag nahihiya, at yung simpleng pagiging maalaga niya sa akin. At doon ako nagsimulang matakot, kasi alam kong may asawa ako. May isang gabi na tumawag si Josh mula barko. Dati-rati, admin, kapag tumatawag siya, parang excited na excited akong marinig ang boses niya. Pero noong gabing yon, habang kausap ko siya, ibang mukha ang nasa isip ko. "Kamusta ka diyan?" tanong ni Josh. "Ayos lang," sagot ko habang nakatingin sa labas ng tindahan. "Parang ang tahimik mo." "Pagod lang siguro. Miss na kita." Tumahimik ako sandali bago sumagot. "Miss na rin kita." Pero admin, nagsisinungaling ako noong mga oras na yon. Kasi habang kausap ko ang asawa ko, si Aljan ang laman ng isip ko. Kanina lang kasi bago tumawag si Josh,
Magkasama kami ni Aljan sa tindahan. At hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung tingin niya sa akin. Pagkatapos ng tawag, hindi agad ako nakatulog. Nakahiga lang ako habang nakatitig sa kisame. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Hindi naman ako masamang asawa noon. Hindi ko kailanman naisip magloko kay Josh. Sa tagal naming mag-asawa, tiniis ko ang lungkot, distansya at pagiging mag-isa habang nasa barko siya. Pero bakit ngayon, parang ang dali kong nanghihina sa presensya ng ibang lalaki? Kinabukasan, dumating si Aljan na parang normal lang lahat. Nagwalis siya sa harap, habang ako naman ay nag-aayos ng paninda. Ate Ren, magbubuhat po ako sa likod. Sige! Maya-maya, sumunod ako sa storage room para kumuha ng stock. Pagpasok ko, nadatnan ko siyang nakatalikod habang nag-ayos ng mga kaha. Mainit sa loob at maliit lang yung espasyo. Pagharap niya sa akin, halos magkalapit agad kami. Ay, sorry po, sabi niya habang bahagyang umatras. Ako dapat mag-sorry, sagot ko pero hindi agad nakaiwas ng tingin. Admin, ilang segundo kaming walang imikan doon. Tahimik lang pero parang ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Tapos bigla siyang nagsalita. Pwede po bang may itanong ako? Ano yun? Masaya po ba kayo? Parang biglang bumigat yung hangin sa paligid. Bakit mo naman natanong? Ewan ko po. Minsan kasi parang malungkot kayo. Napayuko ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong umiyak nung mga oras na yon. Ganun talaga kapag sanay kang mag-isa. Mahina kong sagot. Tahimik siya sandali bago muling nagsalita. Hindi niyo naman po deserve na palaging mag-isa. Admin, doon ko unang naramdaman na baka hindi lang ako ang may kakaibang nararamdaman. Kasi habang nakatingin siya sa akin sa loob ng maliit na storage room na yon, parang may gustong sabihin ang mga mata niya na pareho naming kinakatakutan. Pagkatapos nung nangyari sa storage room, parang nagbago na talaga ang lahat sa pagitan naming dalawa ni Aljan. Hindi naman kami umamin agad sa isa't isa, pero pareho naming alam na may kakaiba ng namamagitan sa amin. Mas naging tahimik ako pagkatapos noon. Kapag magkasama kami sa tindahan, iniiwasan ko minsan yung tingin niya dahil natatakot akong mabasa niya yung totoong nararamdaman ko. Pero kahit anong iwas ko, admin, parang lalo lang akong nahuhulog. Si Aljan naman, hindi naging bastos o mapilit, pero mas naging maalaga siya sa akin. Kapag napapansin niyang pagod ako, siya na agad ang gagalaw. Ate Ren, ako na dito. Ako na pong magbubuhat. Kumain na po ba kayo? Minsan simpleng mga salita lang, pero sa tagal kong halos mag-isang babae sa bahay, ang laki na ng epekto noon sa akin. Isang gabi, sobrang lakas ng ulan. Halos wala ng tao sa labas, kaya maaga kong isinara ang kalahati ng tindahan. Si Aljan naman ay nasa gilid habang inaayos yung mga natirang stock. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig lang ay ang ulan sa bubong at ugong ng electric fan. Umuwi ka na kaya? Baka lalo pang lumakas ulan, sabi ko. Tila hindi pa po hihina, sagot niya habang nakatingin sa labas. Maya-maya, dumagundong ang malakas na kulog dahilan para mapahawak ako sa dibdib ko. Takot kayo sa kulog? Tanong niya habang nakangiti. Hindi no. Parang natakot po kayo. Napangiti rin ako ng bahagya pero, admin, hindi ko maintindihan kung bakit parang iba yung pakiramdam ko noong gabing yon. Parang mabigat ang hangin sa pagitan naming dalawa. Lumapit siya sa counter para kumuha ng bimpo. Basang-basa na kasi ang buhok niya dahil tumulong pa siyang magsara ng trapal sa labas. Ayan kasi, hindi ka nagpapasilong. Ayos lang po. Habang pinupunasan niya yung buhok niya gamit ang bimpo, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla kong napansin lahat ng detalye tungkol sa kanya. Yung mata niya, yung panga niya, pati yung simpleng amoy ng sabon at ulan sa katawan niya.
At doon ako kinabahan sa sarili ko. Ate Ren? Pwede po bang magsabi ng totoo? Napatingin ako sa kanya. Ano yun? Tumahimik muna siya sandali bago nagsalita. Minsan po, nahihirapan akong umiwas sa inyo. Parang tumigil ang mundo ko noong marinig ko yon. Aljan, alam kong mali po. Aljan, tama na. Pero hindi ko na po kayang magsinungaling. Admin, nanginginig ang dibdib ko habang nakatingin siya sa akin. Hindi siya nakangiti nung mga oras na yon. Seryoso siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya na hindi na simpleng paghanga lang ang nararamdaman niya. Ate Ren, gusto po kita. Pakiramdam ko nawalan ako ng hangin. Dapat nung mga oras na yon, pinatigil ko na siya. Dapat pinaalis ko na siya. Dapat ipinaalala kong may asawa ako at mali lahat ng nangyayari. Pero ang totoo, admin, hindi ko magawa. Kasi parte ng sarili ko, gusto ring marinig yung mga salitang yon. Tahimik lang ako habang nakaupo sa harap ng counter. Si Aljan naman ay dahan-dahang lumapit, pero hindi sapat para matakot ako. Para bang hinihintay niya kung lalayo ba ako o hindi. Ate, pasensya na po. Hindi ako agad nakasagot. Hindi mo dapat sinasabi yan. Alam ko po, may asawa ako. Opo. Tsaka mas matanda ako sa'yo. Wala po akong pakialam doon. Admin, doon ako halos bumigay. Kasi sa tagal kong mag-isa, ngayon lang ulit may tumingin sa akin, hindi bilang asawa o nanay, kundi bilang babae. Hindi ko napansin na tumutulo na pala yung ulan mula sa gilid ng bubong hanggang sa sahig. Ang buong paligid parang lumabo habang nakatingin lang ako kay Aljan. Hindi natin dapat ginagawa to. Mahina kong sabi. Tigilan ko po ba? Hindi ako nakasagot. At ang katahimikan kong yon, iyon na ang sagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa tabi ko. Ramdam ko agad yung init ng katawan niya kahit hindi pa kami magkadikit. Nanginginig ako pero hindi dahil sa lamig ng ulan. Ate Ren, bulong niya. Napapikit ako sandali. Admin, hindi ko alam kung loneliness ba yon, kahinaan o matagal na pagkauhaw sa lambing at atensyon. Ang alam ko lang, noong gabing yon, hindi ko na nagawang umiwas. Wala mang malalakas na salita o mararahas na kilos. Alam naming pareho na may nabago na sa pagitan naming dalawa. At pagkatapos ng gabing yon, habang tahimik kaming magkatabing nakaupo sa loob ng tindahan, doon ko naramdaman ang bigat ng ginawa namin. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Napailing lang ako habang nakatingin sa ulan. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsisi o matakot. Kasi admin, sa kabila ng guilt na nararamdaman ko, may parte sa puso kong ayaw matapos ang gabing iyon. Pagkatapos ng gabing halos pareho kaming bumigay ni Aljan, akala ko mag-iiba na ang lahat. Akala ko baka iiwasan na niya ako o baka ako mismo ang mawalan ng lakas ng loob na harapin siya. Pero kinabukasan, dumating siya sa bahay na parang normal lang ang lahat. Maaga siyang nagwawalis sa harap habang ako naman ay tahimik na nag-aayos ng paninda. Hindi kami halos nag-uusap pero admin, ramdam na ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Yung tipong kahit simpleng tinginan lang, parang may init agad na bumabalot sa katawan ko. At simula noon, mas naging delikado ang lahat. Kapag magkasabay kaming nasa loob ng tindahan at walang customer, parang nag-iiba ang hangin sa paligid. Minsan habang nag-aabot ako ng paninda, sinasadya na niyang dahan-dahang hawakan ang kamay ko. Hindi mahigpit, hindi bastos, pero sapat para manghina ako. Ate Ren, mahina niyang tawag minsan habang magkalapit kami sa counter. Hindi ko na po talaga kayang umiwas sa inyo. Napakagatlabi na lang ako habang pilit iniiwas ang tingin ko. Aljan, mali na to? Alam ko po, pero kayo rin naman, hindi na lumalayo.
Admin, masakit aminin, pero totoo yung sinabi niya. Hindi na ako lumalayo. Isang gabi, sobrang tahimik ng buong paligid. Wala nang bumibili at halos madaling araw na. Katatapos lang naming mag-ayos ng paninda. Mainit ang panahon, kaya pawis na pawis si Aljan habang nakaupo sa bangko sa loob ng tindahan. Nakatitig lang ako sa kanya habang umiinom siya ng tubig. Yung leeg niya basa ng pawis. Nakabukas ng bahagya ang kupas niyang t-shirt at hindi ko maintindihan kung bakit parang hirap na hirap akong kontrolin yung sarili ko. Napansin niya sigurong nakatingin ako. Bakit po? Nakangiti niyang tanong. Wala. Parang hindi wala. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa counter kung saan ako nakaupo. Bawat hakbang niya, parang lalo kong naririnig yung tibok ng dibdib ko. Aljan, mahina kong sabi. Huwag kang lumapit. Bakit po? Baka may makakita. Tayong dalawa lang naman. Admin, doon ako tuluyang nanghina. Kasi sa totoo lang, hindi na yung takot ang nangingibabaw sa akin noong mga oras na yon, kundi yung kagustuhan na maramdaman ulit yung init at lambing na matagal kong nawala. Huminto siya sa harap ko. Halos magkalapit na kami. Ramdam ko yung init ng katawan niya at amoy ng pawis at sabon sa balat niya. Ate Ren. Bulong niya habang nakatingin diretso sa mga mata ko. Hindi ako makasagot. Dahan-dahan niyang hinawakan yung kamay ko sa ibabaw ng counter. Mainit ang palad niya. At admin, parang dun palang nawawala na yung lakas ko. Tigilan na natin to. Mahina akong sabi, kahit alam kong kabaliktaran ang gusto ng katawan ko. Gusto niyo po ba talaga akong tumigil? Hindi ako nakasagot agad. At muli, yung katahimikan ko ang naging sagot. Dahan-dahan niya akong hinila patayo mula sa upuan. Nanginginig ako habang magkalapit kami. Ramdam ko yung mabigat naming paghinga sa maliit at mainit na espasyo ng tindahan. Hindi siya nagmadali. Parang gusto niyang namnamin bawat segundo na magkalapit kami. Hinawakan niya ang bewang ko habang nakatitig lang sa akin. Ako naman. Hindi ko na rin napigilang hawakan ang dibdib niya habang pilit kong pinapakalma ang mabilis kong paghinga. Ang tagal ko na pong gustong gawin to. Bulong niya. At admin, sa gabing yon, tuluyan na talaga akong bumigay. Magkahalo ang kaba, guilt at pananabik habang yakap niya ako sa loob ng tindahan. Pakiramdam ko noon, matagal na akong hindi nahahawakan ng ganoon. Hindi bilang asawa, hindi bilang nanay, kundi bilang isang babae na gustong maramdaman, na gusto pa rin siya. Tahimik ang buong paligid habang magkalapit ang mga katawan namin. Ang tanging maririnig lang ay yung mahinang unggol ng electric fan at mabibigat naming paghinga. At sa bawat yakap at bawat haplos niya admin, parang unti-unting nawawala sa isip ko si Josh. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na naging minsana ng lahat. Tuwing gabi na wala ng tao at sarado na ang tindahan, doon kami nagkakaroon ng sariling mundo. Mas naging mapangahas na si Aljan, pero maalaga pa rin. Para bang alam na alam niya kung gaano ako katagal nang nangulila. At habang tumatagal, mas lalo akong nalulunod sa lihim naming relasyon. Pero kasabay ng saya at init na nararamdaman ko sa piling niya, unti-unti ring lumalaki ang takot ko. Kasi admin, habang palalim ng palalim ang relasyon namin ni Aljan, papalapit naman ng papalapit ang pag-uwi ni Josh mula barko. Habang papalapit ng papalapit ang pag-uwi ni Josh, lalo namang bumibigat ang pakiramdam ko araw-araw. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang dapat kong maramdaman. Guilt ba? Takot? O lungkot? Dahil alam kong matatapos na ang lahat sa pagitan namin ni Aljan. Pero admin, sa totoo lang, habang papalapit ang pagtatapos, lalo rin akong nahirapang bitawan siya. Parang nasanay na kasi ako sa presensya niya. Sa bawat umaga na naririnig ko ang gate, sa bawat tingin niya sa akin habang magkausap kami sa tindahan,
At sa bawat gabing magkasama kami, kapag tahimik na ang buong paligid, hindi ko na namalayang hinahanap-hanap ko na pala siya. Isang gabi bago umuwi si Josh, maulan na naman noon. Tahimik ang buong barangay at wala nang tao sa labas. Katatapos lang naming magsara ng tindahan ni Aljan, pero hindi siya agad umalis. Nakatayo lang siya sa may pinto habang nakatingin sa akin. "Ano pa ginagawa mo? Late na," mahina kong sabi. Hindi siya agad sumagot. Ayaw ko pang umuwi. Admin, parang biglang bumigat yung dibdib ko nung marinig ko yon. "Aljan, bukas kasi, baka hindi na pwede yung ganito." Hindi ako nakasagot agad dahil alam kong totoo yung sinabi niya. Pagdating ni Josh, matatapos na lahat. Wala nang mga gabing magkasama kami sa tindahan. Wala nang mga lihim na tinginan at yakap kapag wala ng tao. Wala na si Aljan sa tabi ko araw-araw. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang tahimik lang ang paligid. Ramdam ko agad yung init ng katawan niya kahit ilang hakbang pa lang ang layo niya. "Ate Ren." Bulong niya, nanginginig na agad yung dibdib ko. Baka ito na yung huling gabi natin. Admin, hindi ko na napigilan ang sarili ko noong mga oras na yon. Sa tagal naming naglihim, sa tagal kong pinipigilan yung emosyon ko, parang sabay-sabay yung bumuhos noong gabing iyon. Yumakap ako sa kanya nang mahigpit habang nakatago ang mukha ko sa dibdib niya. Ramdam ko yung malakas niyang tibok ng puso habang hinihimas niya ang likod ko. "Hindi ko kayo makakalimutan," bulong niya. At admin, doon ako tuluyang naiyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam kong may parte sa sarili kong ayaw siyang pakawalan. Mas naging mapusok ang gabing yon kumpara sa mga nauna. Parang pareho naming gustong namnamin yung natitirang oras na magkasama kami. Mainit ang paligid kahit umuulan sa labas. Magkahalo ang kaba, lungkot at pananabik habang magkayakap kami sa loob ng madilim na tindahan. Ramdam ko yung higpit ng yakap niya at yung pag-iingat niya sa bawat galaw na parang ayaw niyang masaktan ako kahit alam naming pareho na masasaktan kami pagkatapos ng gabing iyon. Admin, doon ko rin unang na-realize kung gaano ko na hinahanap-hanap ang lambing at init niya. Hindi lang dahil bata siya o malakas ang katawan niya, kundi dahil sa paraan ng paghawak niya sa akin na para bang mahalaga ako. Sa bawat yakap niya, pakiramdam ko buhay na buhay ako. At habang magkalapit kami noong gabing yon, parang nakalimutan ko lahat. Ang guilt, ang takot, at kahit ang realidad na may asawa akong pauwi na mula barko. Pero lahat ng lihim may hangganan. Kinabukasan, dumating si Josh. Masaya ang buong bahay. Umuwi pa ang anak namin mula Maynila. Maingay ang paligid, maraming kwentuhan at tawanan. At ako, ngumingiti ako habang naghahain ng pagkain. Pero admin, sa loob-loob ko, parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Tahimik lang si Aljan buong araw na yon habang tumutulong sa labas. Halos hindi kami nagkatinginan. At nung gabi, bago siya umalis, lumapit siya sa akin habang mag-isa ako sa tindahan. "Ate Ren, aalis na po ako." Napatingin ako sa kanya. "Saan?" "May trabaho raw po sa Maynila." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nung mga oras na yon. Parang gusto kong pigilan siya, pero wala akong karapatan. "Kailan?" "Bukas na po madaling araw." Tahimik lang ako habang nakatingin sa kanya. "Salamat po sa lahat." Admin, gustong-gusto kong umiyak nung gabing yon pero pinigilan ko. Tumango lang ako habang pilit na ngumiti. "Mag-ingat ka doon." "Opo." At bago siya tuluyang lumabas ng tindahan, huminto muna siya sa pinto at tumingin sa akin sa huling pagkakataon. "Hindi ko po kayo makakalimutan, Ate Ren." Pagkaalis niya, doon ako tuluyang napaupo sa likod ng counter habang tahimik na umiiyak. Lumipas ang mga linggo
Pero hindi ko na muling nakita si Aljon. At hanggang ngayon, admin, kapag gabi at tahimik na ulit ang tindahan, minsan hindi ko maiwasang maalala siya. Yung mga tingin niya, yung mga yakap niya, yung pakiramdam na matapos ang napakaraming taon, may lalaking muling nagparamdam sa akin na babae pa rin ako. Hindi ko alam kung pag-ibig ba yon o bunga lang ng matagal na pangungulila. Pero isang bagay ang sigurado ko, admin, may mga gabing kahit pilit mong kalimutan, mananatili pa rin sa alaala mo habang buhay. Maraming salamat po. Mga kabayan, ang kwento ni Ren ay isa sa mga realidad na bihirang pag-usapan pero totoong nangyayari sa maraming relasyon ng OFW at seaman. Habang ang isa ay nagsasakripisyo sa malayo para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, may isang naiiwan dito sa Pilipinas na araw-araw lumalaban sa lungkot, katahimikan at pangungulila. Hindi tama ang naging relasyon ni Ren at Aljon, pero minsan ang mga ganitong pagkakamali hindi nagsisimula sa simpleng pagnanasa. Nagsisimula ito sa pakiramdam na matagal ka nang walang karamay, walang kausap, at wala nang nagbibigay ng atensyon sa'yo bilang asawa at babae. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa naging kwento ni Ren? Naintindihan ba ninyo kung bakit siya unti-unting bumigay kay Aljon o mali pa rin talaga kahit gaano katagal ang lungkot at distansya sa relasyon? Comment down below dahil gusto kong mabasa ang opinyon ninyo. At gusto ko ring malaman kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Comment your location at baka kayo na ang ma-shoutout sa susunod nating upload. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, panoorin ninyo ang isa pa nating mainit at matinding OFW story na pinamagatang Habang Wala si Madam. Ako ang asawa ni Sir. Siguradong mapapaisip at mapapakomment na naman kayo sa susunod na istoryang ito. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.